Dadako po tayo sa Bible study po. Ito po idadalhin ng ating beloved preacher, Pervin Valenzuela. Everybody shout, praise the Lord! Palakpakan po natin ito pinakang sa Kristo mahal. Praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord. God bless you po. Sa ating pong beloved Brother Gerson, tayo po mga minamahal magkaisa pong dumalangin sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Mapagpala naming Amahan, anaas sa langit sa banal na pangalan, pinakamahal na Jesus. Salamat po, mahal na Panginoon, na muli sa araw na ito ng aming lingguang pananambahan, mahal na Panginoon, kaluyan mo kami. Mahal na Panginoon, dahil kung walang iyong kaluoy, ang presensya mo, mahal na Panginoon, ay malayo po sa amin. Apan ang kaluoy mo nag-abot na naman sa araw na ito, sa oras na ito. Punong-puno kami ng kagalakan, kalipay mula sa iyo. Kapayapaan, mahal na Panginoon. Muli, sa unang dalangin ng mahal na Pastor, lubos sa tao sa puso kami naninikluhod at nagpapakumbaba siya mananarapan. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, na patuloy mo kaming kabagan sa pakikinig namin ng maiksing Bible study ito, mahal na Panginoon. Nawa pagpalain mo kami ng karunungan at lumago ang iyong salita na mapakinggan sa mga puso, sa mga buhay, mahal na Panginoon. Dahil naakalim ang tanan, kagaham kaalam, maging abang lingkod, mahal na Panginoon. Wala akong mahimo kung ikaw wala, mahal na Panginoon. Samahan mo po, anoint mo ko sa oras na ito. Kinitanaan mo, ginaan po diyan siyang bala ang pangalan at aming sinasaway ginagapos. Ano mga makababag hadlang, hallelujah, sa banal na salita ng mahal na Panginoon, sa pagpapala ng salita ng mahal na Panginoon. Satan, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Dalaygo ng ating buhay o gamhanan nga Diyos, mga igsoon, praise God. At bago pong lahat, salamat muna sa ating mahal na Panginoon at tayo'y punong-puno ng buhay sa araw ng linggo na ito. Amen. Praise God, mga minamahal, nakakapagsagawa na naman tayo ng kinaluluguran ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago pong lahat, ating po munang ipapaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay para lamang po sa nag-isang Diyos na buhay na nasa langit. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Dalaygo ng atubuhi o gamhanan ng Diyos at nagbibigay po tayo ng ating pong dobling pagalang sa ating mahal gagalang Mr. Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of God, the man of God, at ganun din po sa kanya pong entire beloved, blessed beloved children ng ating pong beloved pastor at nagpapaabot po tayo ng ating pong tao sa pusong pag-alaala sa mga ginintuang turo at aral po ng ating beloved assistant pastor, Dina si Almel. Siya mapagpat magandang umaga po ang ating pagbati sa ating beloved order preacher, Kuya Andy Binyas, kasama po ng buo niyang pinalanggang pamilya, sa ating mga pinalanggang mga ngaral, pinalanggang magbubuhat, beloved pastoral workers, at sa ating pong mga beloved live webcast viewer throughout the world, sa lahat po ng ating mga pinagpalang lubos na mga anak ng Diyos na pabilang sa gawaing ito. Isang mapagpatpang magandang umaga po sa inyo sa bisita, at muligit sa lahat, ang pinakamataas na pagyukbo at yung binibigay, pagpaparangal, pagdadakila, ay para lamang sa totoong Diyos na buhay sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Amen. Praise the Lord. At padahin kita mga minamahal sa ating pong maigsi pong Bible study dahil maigsi lang talagang ating oras, mga minamahal. Ating pong pamagatan itong light o liwanag, mga minamahal. Praise God, yung light ay napakahalaga. Amen po ba? Katulad nito, pag walang light, ngit-ngit, madilim. Amen? Mga minamahal, hindi maklaro, mga minamahal, yung ating pong pulpito. Pagka ang isang bagay na tinitingnan natin, hindi po klaro, mga minamahal, mahirap po, mga minamahal, magtiyaga. Amen po ba? Pero pag mayroong liwanag, yung ating pong tinitignan, mapapagtiyagaan natin. Dahil lahat ng galaw dito, lahat ng nakikita natin, nagiging buhay na buhay. Amen po ba? At nagbibigay buhay sa ating mga mata at sa ating pong kaisipan. Lalo na kanina, grabe ang moving ng presensya ng mahal na Panginoon. But praise the Lord. Lahat na nakatingin dito, kitang-kita yung mga mata. Talagang precious ang mga luha na bumabagsak. Amen po ba? Yung iba, hindi mapigilan, mga minamahal, yung luha. Habang nakatingin sila dito, dahil napakaganda ng ating pong banal na pulpito, napakaliwanag. Amen po ba? At ang tunay na liwanag sa pulpitong ito, ang ating Diyos, ang ating pinakamamahal. Na Jesus nandito. Amen? Kumikilos ang ating kaya yung light, talagang kinakailangan
ma-remind tayo, mga minamahal, na ito po napakahalaga. Mga minamahal, kung paano itong mga ilaw na ito, mga minamahal, sila po ay mayroong mga lakas ng liwanag. Nasasakop po nila yung mga malalaki na lugar na tamang-tama lang, hindi masunog yung tao. Amen? Mga minamahal, talagang perpekto ang pagkagawa po sa kanila. Dahil pag sobra namang init to, mga minamahal, malapnos yung balat ng tao. Amen po ba? Mga minamahal, kaya mahalaga po ang liwanag, lalo na sa ating pong paglilingkod, sa ating pong pinakamalapin. Dahil unang-una, ang tunay na liwanag ay ang ating mahal na Panginoon. At pangalawa, tayo po na mga pinili ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Tayo na rin po, mga minamahal, ay naging liwanag sa mundong ito. Amen po ba? Bakit po, mga minamahal, lumalakip, mga minamahal, ang kabutihan, kapangyarihan ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya matutulad na rin po tayo sa ilaw. Dahil kung paano yung puno, ang ating Diyos na ilaw, siya naman yung mga bunga, syempre. Amen po ba? Alangan naman yung ating puno na kahayag, suga, ilaw, ang iya bunga maging kangit-ngit. Hindi mapakinabangan sa mundong ito. Pero tunay pag ang puno ay liwanag, ang bunga ay maging liwanag upang maging kapaki-pakinabang sa lahat, sa mundo at sa mga tao. Yung buhay na palakpak, mga minamahal, praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ating pong basahin yung una pong versikulo, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Mateo 10:26-28 po. Libro sa Mateo, Kapitulo 10, versikulo 26 hangtod sa 28. Busa ayaw ka mo paghadlo kanila, kay walay tinabunan nga dili pag-aukban, o tinaguan nga dili mahibaluan. 27. Ang gipamulong ko kaniyo sa kangit-ngit, isulti ninyo kini sa hayag. Ug ang inyong nadungog nga gihunghong kaninyo, imantala ninyo kini diha sa ibabaw sa mga atop. 28. Ug ayaw ninyo pag-adluki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang magapatay sa kalag. Mao hinoy kadluki ninyo ang arang makalaglag sa sa kalag ug lawas dito sa impierno. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 10, ang talata ay 26 hanggang 28. Huwag niyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at natatago na hindi malalaman. 27. Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan, at ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Amen. Palakpakan natin yung banal na salita ng mahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak, para po yan sa ating buhay na Diyos. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon mismo ang naguutos sa mga alagad, mga minamahal, sa lahat ng mga sumusunod sa ating mahal na Panginoon. Inuutosan po tayong lahat, mga minamahal, na yung ating pong narinig, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God, yan po kahayag. Amen po ba? Mga minamahal, at kinakailangan daw po yan ipagsigawan natin. Everybody show, praise the Lord. Ipagsigawan, una, na merong totoong gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen po ba? Dahil sa totoong gawain ng Diyos, merong totoong propeta ng Diyos. At nandito ang nag-iisa at totoong makapangyarihang Diyos. Yung buhay na palakpak po muna, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil totoo po yun. Yun po itinuro ng ating pinakamahal na Panginoon noon pa man. Sa mga nauna pong lingkod ng ating mahal na Panginoon, manampalataya sa ating dakilang Diyos. Huwag kayo luluhod. Huwag kayong sasamba. Huwag kayong magbigay papuri sa anumang mga bagay sa lupa, anumang bagay sa ilalim ng tubig, anumang kawangis sa ibabaw ng kalangitan, anumang
mga larawan, iisa lang ang bigyan yung luwalhati, ibisa lang ang bibigyan natin ng kadakilaan, isa lang ang ating papupurihan, mga minamahal, at kikilalaning Diyos, ang Diyos na nasa langit, ang ating pinakamahal na Jesucristo. Amen po ba? Dahil yung mga larawan, mga minamahal, sila po ay hindi gumawa ng langit at ng lupa. Dahil larawan nga eh. Amen po ba? Mga minamahal, yung mga lumalangoy, sa ilalim ng tubig ng ilan ay niluluhuran, ang mga nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, ang ilan ay niluluhuran, mga minamahal, binibigyan na luwalhati. Hindi po sila nagbigay ng buhay sa bawat buhay na meron sila. Ang nagbigay ng buhay na meron sila, ang Diyos na nasa langit, dahil buhay ang kanyang kapangyarihan. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po una, isa mga minamahal, dahil proven and tested na sa ating paglilingkod mga minamahal, na tayo po ay naglilingkod sa totoong Diyos na buhay. Amen po ba? With signs, wonders, and divert miracle, mga minamahal, na nagdulot na, naging patik na, mga minamahal, sa ating pagpangalaga diha sa atong buhay o gamhan. Mabura man ang mundo, pero yung mga buhay nga himala, kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na buhay, mga minamahal, ito po'y mananatili. Amen po ba? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos walay pagkausap. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi maraming tao po ngayon, mga minamahal, ang naghahanap sa totoong Diyos. Amen? Maraming taong nagpapakamatay. Maraming tao, mga minamahal, ang nadidepress, na-stress, mga minamahal. Hindi nila malaman kung anong gagawin nila na makaahon po sila, mga minamahal, dahil iilan lang, mga minamahal, ang mga taong naghayag sa kaliwanagan patungkol sa nag-iisang Diyos. Amen po ba? Mga minamahal, yung iba, nagsasalita nga ng pangalan ng mahal na Jesus, pero kasamang negosyo. Amen po ba? Kinukompromise nila, mga minamahal, ang kaliniwanagan na itinuro na nag-iisang Diyos na buhay na nasa langit. Everybody shout hallelujah. Dahil unang-una, takot sila na matisod yung mga pagsasabihan nila. Amen po ba? Mga minamahal, sabi ng Biblia, huwag kayong matakot sa mga pumapatay lang ng laman. Amen po ba? Mga minamahal, huwag kayong matakot na matisod sila. Mga minamahal, dahil mismo din ang ating mahal na Panginoon, nung ipinangaral ang kaliwanagan, kinatisuran din naman siya. Amen? Kaya nga maraming tao noon gustong ipapatay, ipapako ang mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Bakit natisod sila? Mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na nagkatawang tao, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lagi natin ibinubukang bibig to para hindi po mabura sa ating pong isipan ang pagka-Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen po ba? Dahil ito po ay kaliwanagan na dapat maraming tao sa panahong ito ang maliliwanagan, mga minamahal, sa totoong Diyos na dapat nilang paglingkuran. Dapat nilang luluwalhatiin, mga minamahal. Dapat nilang itataas, mga minamahal, sa kanila pong buhay, mga minamahal, sa kanilang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, upang mga minamahal, praise God, hindi po sila mapahamak. Amen? Ito pong layunin ng kaliwanagan na sinasabi ng mahal na Panginoon na kinakailangan po mga minamahal ipahayag sa kadiliman. Amen? Mabuti ang idudulot nito sa bawat tao, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal, ang Efeso, Kapitulo 5, versikulo 8. Libro sa Episo, Kapitulo 5, versikulo 8. Kay bisan tuod, kangit-ngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo ngadto sa Ginoo. Pagawi kamo ingon nga mga tao nga may kahayag. Amen. Praise the Lord. Saklat ng taga-Epeso, Kabanata 5, ang talata ay 8. Diretso sa 9 po. Sapagkat noong panahong kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon.
Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. 9. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating mahal. Yung buhay na palakpak. Mga minamahal. Praise God. Ang sa ating binasa, magdudulot ng kabutihan ng kaliwanagan. Amen po ba? Mga minamahal. Katotohanan at katwiran. Mga minamahal. Magdudulot ito sa tao. Hindi na magiging masama ang tao. Amen po ba? Pag ipinahayag po natin, mga minamahal, ang kaliwanagan patungkol sa paglilingkod po sa ating nag-iisang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Muli po muna nating palakpakan po ang ating pong pinakamahal na Panginoon. At indo po ang mga minamahal ay tinuod. Totoong mangyayari na ito po'y magdudulot ng kabutihan, katwiran, at katotohanan, mga minamahal. Praise God. Sa bawat isa po sa atin, mga minamahal, na nakasumpong sa gawain ito, mga minamahal, praise God, dati po tayo sa kadiliman. Amen? Maging yung abang lingkod, mga minamahal, gusto kong magbago. Gusto kong makita ang kaliwanagan, mga minamahal, ng aking buhay. Hindi ko magagawa, mga minamahal. Bakit? Wala pa pong nagpahayag sa akin ng kaliwanagan patungkol sa Diyos na dapat una naking paglingkuran. Mga minamahal, lalo akong nalugmok sa kadiliman, mga minamahal. Yung ilan dito sa atin, dating killer. Amen? Mamamatay tao. Hindi nila malikayan dahil malaki ang binabayad sa kanila, mga minamahal. Hindi nila magawang magbago, wala silang kapangyarihan makapagbago. Pero isang araw, mga minamahal, nung narinig nila ang mga matitinding maghayo, matitinding mangaral ng katotohanan, mga minamahal, na mga napabilang sa gawaing ito, mga minamahal, praise God, namangha sila. Namangha kami. Everybody shout, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Mayroon pa bang ganyan sa panahon ngayon? Noon lang yung himala. Amen po ba? Hindi totoo yan. Ako noon, sabi ko, namimera lang kayo eh. Dahil dito sa amin sa Tondo, binabato namin yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Dahil pagka tapos na mangaral, may mga sobre na binibigay. Mga minamahal. Sa Katoliko, sa reliyon, tinuturo na ang salita ng Diyos, gikan sa Diyos, walang bayad. Amen po ba? Binabahagi ito, ipinapangaral ito na walang bayad. Amen. Hindi nininegosyo. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Ngunit, mga minamahal, sa gawain ito, kakaiba, mga minamahal, praise God. Ang mga matatapang naghahayo, mga lalo ng ating beloved pastor, mga minamahal, Wildy Estrada Almeida, beloved Mama Dear, kanila po mga beloved children, mga minamahal, hindi po nila kinokompromise ang inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagiging totoong Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kahit saan mapunta, kahit nga sa bundok ng Abu Sayyaf. Amen po ba? Mga minamahal, dinala nila, ipinakilala nila, ipinahayag nila ang kalinawagan ng pagiging isang Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit putulan sila ng ulo, alisin ang kanilang buhay sa bundok ng Talipa, Ulusulo, hindi sila natakot. Dahil sabi ng Biblia, ang katakutan natin hindi yung pumapatay ng ating laman. Yung katakutan natin, yung pumapatay ng ating laman at ng ating kaluluwa, hulog doon sa impyerno. Amen? Ang ating Diyos na nasa langit. Yun lang ang kinakatakutan nila, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga kaya dong dinala doon, mga minamahal, ang kaliwanagan, ang inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa madilim na lugar ng Talipa, Ulusulo. Ano ang nangyari? Kabutihan. Amen. Katwiran at katotohanan, mga minamahal. Kahit si Allah, mga minamahal, at ang ating mahal na Jesucristo ay hindi magkaiba. Sabi ng ating mahal na pastor, si Allah, ang Ama na nasa langit, at ang ating mahal na Jesucristo ay iisa.
dahil nakumberte ang mga teroristang Abu Sayyaf sa pangangaral ng ating beloved parents in the Lord, mga mahal, sa dako po ng Talipaw. Hindi lang po, mga minamahal, sa lugar po ng Talipaw, Luzolo, sa buong mundo. Amen. Praise God. Natunay ang Diyos ay nasa gawain ito. Buhay at nakapangyarihan. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, kahit sa kabila po ng mga problema, mga minamahal, na natili po nagpakita ng liwanag, mga minamahal, ang ating beloved parents in the Lord, sa kabundukan at dito, sa lupa, sa kalupaan, dito sa syudad, mga minamahal, sa patag, mga minamahal, ating beloved Mama Dear, hindi po nagalit, hindi po nag-struggle, mga minamahal, praise God, upang masiguro, mga minamahal, na lubos mapakinabangan ng lahat ng mga tao na nakasaksi sa pangaral ng ating magulang sa mahal na Panginoon ang kabutihan at katuwiran at katotohanan na magmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Kahit inuusig sila, mga minamahal, kahit nilalait ang ating pong gawain noon, mga minamahal, ano ba nangyari dyan sa leader ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Kami naman ng mga masasamang salita. Amen. Hindi tayo nangatwiran sa kanila pong harapan, mga minamahal, para makita nila ang purong-purong kabutihan, katwiran, katotohanan na maging bunga ng kaliwanagan sa pangangaral ng salita ng ating mahal Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang buhay na palakpak ang ating pong pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Kasama ni Prophet Daniel, mga minamahal, dito po sa aklat ng Daniel 6:7 hanggang 14. Libro sa Daniel, Kapitulo 6, versikulo 7 hantod sa 14. Ang tanan nga presidente sa maging harian, ang mga tinugyanan o ang mga prinsipe, ang mga magtatambag o ang mga gobernador na nagsabot-sabot sa pagtukod o usa ka harianon nga kabalauran ug pagbuhat og usa ka malig-on nga sugo nga bisan kinsa magapangamuyo sa bisan unsang Dios kun tawo sulod sa katluan kaadlaw gawas kanimo o hari, siya igahulog sa langob sa mga leon. 8. Karon o hari, tukura ang sugo ug timan-i sa imong ngalan nga sinulat. Aron dili mausab sumala sa balaod sa mga Midyanhon ug mga Persyahanon nga dili mausab. 9. Busa si Hari Dario mi timaan sa sinulat ug sa sugo. 10. Ug sa pagkahibalo ni Daniel nga ang sinulat gitiman-an siya miadto sa iyang balay. Karon ang iyang mga tambuanan inablihan sa sulod sa iyang balay, paingon sa Jerusalem. Ug siya miluhod og makatulo sa usa ka adlaw og nagampo og nagpasalamat sa atubangan sa iyang Dios, ingon sa iyang gihimo kaniadto. 11. Unya kining mga tawhana na nagtigom og nagakaplag kang Daniel nga nagampo nga nangamuyo sa atubangan sa iyang Dios. 12. Unya sila mingduol og misulti sa atubangan sa hari may tungod sa sugo sa hari. Wala ba ikaw mutimaan sa usa ka sugo nga ang tagsa-tagsa ka tawo nga mga muyo sa bisan unsang Dios kun tawo sulod sa katluan kadlaw gawas kanimo o hari igahulog sa langob sa mga leon? Ang hari mitubag og mingon. Ang butang matuod sumala sa balaod nga mga Midyanhon og mga Persyahanon nga dili mausab. 13. Unya ming tubag sila og mingon sa tubangan sari. Kana si Daniel nga anaa sa mga anak sa pagkabinihag sa Huda. Wala magtagad kanimo o hari ni sa sugo nga imong gitiman-an kundili nagampo makatulo sa usa ka adlaw. 14. Unya ang hari pagkadungog niya niini mga pulungan nasubo pag-ayo og naninguha sulod sa iyang kasing-kasing sa pagluwas kaniya. Ug siya naghago hangtod sa pagkasalop sa adlaw aron sa pagluwas kaniya. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Sa aklat ng Daniel, Kabanata 6, ang talata ay 7 hanggang 14. 7. Ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan at mga satrapa, ang mga kasangguni at ang mga gobernador, ay nangagsangunian upang magtatag ng isang palatuntunang hari sa kaharian at upang maglagda sa isang pasyang mahigpit na sino mang humingi ng isang kahilingan sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo, o hari, ihahagis sa yungib ng mga leon. 8. Ngayon, o hari, pagpatibayin mo ang pasya at lagdaan mo ng iyong pangalan ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi nababago. 9. Kaya't ang kasulatan at ang pasya ay nilagdaan ng pangalan ng Haring Dario. 10. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nilagdaan ng pangalan, siya ay pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya ay lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo sa isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. 11. Nang magagayoy, nagpisan ang mga lalaking ito at nasumpungan si Daniel na sumasamo at dumadaing sa harap ng kanyang Diyos. 12. Nang magagayoy, lumapit sila at nagsalita sa harap ng hari na tungkol sa pasya ng hari. Hindi ka baga nalagda ng pasya na bawat tao na humingi sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo, o hari, ihahagis sa yungib ng mga leon. Ang hari ay sumagot at nagsabi, ang bagay ay tunay ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi nababago. 13. Nang magagayoy, nagsisagot sila at nangagsabi sa harap ng hari, ang Daniel na iyon na sa mga anak na nangabihag sa Huda, hindi ka pinakukundanganan, o hari, o ang pasyaman ng iyong nilagdaan ng pangalan, kundi dumadalangin na makaitlo isang araw. 14. Nang marinig nga ng hari ang mga salitang ito, namanglaw na mainam at inilagak ang kanyang puso kay Daniel upang iligtas siya at kanyang pinagsikapan hanggang sa paglubog ng araw na iligtas siya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita ng malam. Yung buhay na palakpak po para po sa ating pong pinakamahal na Panginoon. God bless you po muli sa pagkabasa niya ng banal po na salita ng ating mahal Panginoon. Ang aklat po ni Daniel, alam na natin. Amen po ba? Mga minamahal, kaya nga sabi ko kanina, ito po pinare-remind lamang sa atin po ng ating pong pinakamahal na Panginoon ang ating pong Bible study, mga minamahal na light o liwanag. Kasi ito pong aklat ni Daniel, naging liwanag po ito sa lahat ng mga tunay na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, sa ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, praise God, na sa ating pong paglilingkod, mga minamahal, habang tayo po'y nagpapakainit, mga minamahal, sa paglingkod sa mahal na Panginoon, nagpapakainit din ang kaaway. Amen po ba? Mga minamahal, bakit po, mga minamahal, nakikipag-unahan yan sa atin, na makapagligtas, mga minamahal, tayo na maraming kaluluwa, siya naman makapaglaglag na maraming kaluluwa. Amen po ba? Kaya gagawin niya, mga minamahal, ang lahat ng kasamaan, mga minamahal, para tayo po mapigilan, mga minamahal. Gagawin niya ang lahat ng kasamaan, mga minamahal, para tayo po ma-discourage, mga minamahal. Mawala ng gana, mga minamahal, magpahayag ng kaliwanagan patungkol po sa paglilingkod sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Dahil dito po, nabasa po natin, mga minamahal, unang-una si Daniel, hindi po taga-Persya. Hindi po sa bansa ng Persya. Mga minamahal, si Daniel ay sa lahi po ng Israel. Katauhan ng ating pinakamahal na Panginoon. Si Daniel ay kinaluguran lamang ng hari ng Persya nung nasakop nila ang kaharian ni Nabucodonosor dahil sinasamahan siya ng makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Ginawa po siyang opisyal, mga minamahal, sa kaharian. Ngunit sa kaharian ni Haring Dario, nag-iisa lang, mga minamahal,
O kakaunti lang? Dahil kasama na rito si Meshach, Shadrach, Abednego. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. Praise God. Si Daniel, isa po, mga minamahal, praise God, sa iniluklok ng hari bilang maging opisyal. Mga minamahal. Ngunit siya po nakitaan din ng mga kapwa niya opisyal na malapit, close sa hari. Amen po ba? Mga minamahal. Kaya nagkaisa po. Nagkaisa ang mga opisyal doon na magpapirma sa hari ng kasulatan. Mga minamahal, na sino mang makita na tumatawag sa Diyos ng isang buwan? Just imagine? Mga maliban sa hari ng Persia, itatapon sa yungib ng leon. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, pinirmahan ng hari yun. At nung marinig ni Daniel, hindi siya natakot. Amen po ba? Walang takot na tumubo sa puso isip ni Daniel. Kahit pirmado ng kaibigan niyang hari, kakalugod ang hari, o na kinaluguran, kahit siya kinaluguran ng hari, mga minamahal, hindi po siya natakot, mga minamahal. Praise God, kasi hindi pwede mabali ang isang pasya ng hari nung panahon, mga minamahal. Praise God, kung ano pasya ng hari, ganun po ang mangyayari. Kaya nung nalaman ng hari, ni Haring Dario, na yung paborito niyang si Daniel ay talagang hindi sumunod, mga minamahal. Nanalangin pa rin, mga minamahal. Praise God, sa nag-iisang Diyos na nasa langit, nalungkot ang hari. Amen po ba? Grabe ang kalungkutan ng hari. Hindi naman nagalit ang hari sa kanya, pero nalungkot lang kasi malapit sa kanya si Daniel, mga minamahal. Halos parang ang buhay ni Daniel, buhay niya na rin. Mga minamahal. Praise God. Kaya sa kanya pong kalungkutan, mga minamahal, gumawa pa siya ng paraan para lang maligtas si Daniel. Pero ayon sa Biblia, walang naging paraan, mga minamahal, dahil pinagtibayan ng hari ang kanya pong pinirmahan. Nandun po yung tatak nung kanyang singsing, mga minamahal. At karakadaka, dumating po yung mga opisyal ni Haring Dario sa kanyang harapan, mga minamahal, na kinakailangan. Hari, parusahan si Daniel dahil ang iyong pasya ay matibay na pasya na kahit sino man, kahit ang hari, hindi pwedeng baliin ang kanya pong pasya. Walang nagawa ang hari. Amen po ba? Kaya anong nangyari? Ayon po sa Biblia, mga minamahal, hinuha si Daniel, mga minamahal, dinala ng mga kawal sa yungib ng leon. Mga minamahal, basahin natin ang Biblia, mga minamahal, sa aklat po ng Daniel, praise God, Kapitulo 6, versikulo 15 hanggang 18. Libro sa Daniel, Kapitulo 6, versikulo 15 hangtod sa 18. Unya, kining mga tawhana na nagtigom sa tubangan sa hari o miingon sa hari. Hibalui o hari nga kini balaod sa mga Midyahanon o Persya hanon nga walay sugo ni balaod nga gitukod sa hari nga mausab. 16. Unya ang hari nagpasugo sa ilang gidala si Daniel o gihulog siya sa langob sa mga leon. Karon ang hari misulti og mingon kay Daniel, ang imong Dios nga imong gialagaran sa kanunay siya magaluwas kanimo. 17. Ug dihay usa ka bato nga gidala og gipahaluna sa baba sa langob ug kini gipatikan sari sa iyang kaugalingong patik ug sa patik sa mga prinsipe aron walay mausab mahatungod kang Daniel. 18. Unya ang hari miadto sa iyang palasyo ug nagpuasa sa tibuok kagabi, walay mga tulunggon nga gipadala sa iyang atubangan ug ang iyang katulugon mikalagyo gikan kaniya. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Daniel, Kabanata 6, ang talata ay 15 hanggang 18. Nang magkagayoy, nagpisan ang mga lalaking ito sa hari at nagsabi sa hari, "Talastasin mo, o hari, ng isang kautusan ng mga taga-Media at ng mga taga-Persya na walang pasya o palatuntunan man na pinagtitibay ng hari na mababago." 16. Nang magkagayoy, nagutos ang hari at kanilang dinala si Daniel at inahagi siya sa yungib ng mga leon. Ang hari nga ay nagsalita at nagsabi kay Daniel,
Ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mong palagi ay siya ang magliligtas sa iyo. 17. At isang bato ay dinala at inilagay sa bunganga ng yungib at tinataka ng hari ng kanyang singsing na panatak at ng singsing na panatak ng kanyang mga mahal na tao upang walang anumang bagay ay mababago tungkol kay Daniel. 18. Nang magagayoy, umuwi ang hari sa kanyang palasyo at nagparaan ng buong gabi na nag-aayuno at wala kahit panugtog na tugtugin na dinala sa harap niya at ang kanyang pag-aantok ay nawala. Amen. Palakpakan po natin yung banal na salita ng mahal na Panginoon, yung buhay na palakpak. Mga minamahal sa ating buhay na Diyos, mga minamahal, grabe. Oh, nangyari po mga minamahal kay Daniel. Mga minamahal, pero walang takot pa rin. Mga minamahal, na talagang hinarap ni Daniel yon. Mga minamahal, dahil nagtitiwala siyang lubos, mga minamahal, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Mga minamahal, praise God. Natunay mga minamahal, sa bahaging ito, mga minamahal, nakita ng hari ang totoong liwanag na na kay Daniel. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Dahil matapos mahulog si Daniel sa lungib ng leon, mga minamahal, binisita ng hari, mga minamahal. Basahin po natin dito po sa 19, tuloy-tuloy tayo, 23 po. Padayon tas pagbasa sa Daniel, versikulo 6, 19 hangtod sa 23. 19. Unya ang hari may bangon sayo kayo sa kabuntagon ug midali sa pag-adto sa langob sa mga leon. 20. Ug sa pagduol niya sa langob sa mga leon ngadto kang Daniel, misinggit siya sa usa ka tingog nga magkapasubo. Ang hari misulti og miingon ka Daniel, O Daniel, alagad sa Dios nga buhi. Ang imong Dios nga gialagaran mao sa kanunay magaluwas baka nimo gikan sa mga leon. 21. Unya si Daniel miingon sa hari, Oo hari, mabuhi ka sa walay katapusan. 22. Ang akong Dios nagpadala sa iyang manulunda o gitakuman ang baba sa mga leon ug sila wala makadaot kanako sanglit kay sa iyang atubangan nakita nga inosente man ako ug ingon manusab sa atubangan mo o hari ako wala makapasipala. 23. Unya ang hari nalipay sa Libyan gayod ug nagsugo nga ilang kuhaon si Daniel gikan sa langob. Busa si Daniel gipagawas sa langob ug walay kadaot nga hikaplagan kaniya tungod kay siya misalig man diha sa iyang Dios. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Sa talata 19 hanggang 23. Nang magagayoy, bumangong maagang-maaga ang hari at naparoon na madali sa yungib ng mga leon. 20. At nang siya ay lumapit sa yungib kay Daniel, siya ay sumigaw ng taghoy na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, O Daniel, na lingkod ng buhay na Diyos, ang iyong bagang Diyos na iyong pinaglilingkurang palagi ay makapagliligtas sa iyo sa mga leon. 21. Sinabi nga ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay kang magpakailanman. 22. Ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan. Palibhasay sa harap niya ay nasumpungang akong walang sala at gayon din sa harap mo. O hari, wala akong ginawang kasamaan. 23. Nang magagayoy, natuwang mainam ang hari at ipinag-utos na kanilang isampa si Daniel mula sa yungib. Sa gayoy, isinampa si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na sumpungan sa kanya sapagkat siya ay tumiwala sa kanyang Diyos. Amen. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating mahal. Yung buhay na palakpak po para sa ating buhay na Diyos, ang ating mahal na Panginoon na magpala. Sarap bulay-bulayin, mga minamahal, ang mga salita po ng ating mahal na Panginoon. Grabe ang kalipay ng hari. Amen po ba? Ibig sabihin, satisfied. Na-satisfied ang hari, mga minamahal, sa ginagawa ni Daniel na paglilingkod sa kanyang Diyos. Amen. Hindi lang noon na pinagpala ang hari na satisfied siya.
mga minamahal, na mayroong totoong Diyos si Daniel, totoong paglilingkod niya ng Diyos, mga minamahal, baging sa oras na si Daniel, nasa kapamakan, mga minamahal, ang leon daw dito sa iyong isang buwan, na hindi nakakakain sa buwan na gutom, mga minamahal, na pag hinulugan mo ng isang buong baka, walang matitira, mga minamahal, dahil sa gutom. Pero nung nihulog si Daniel doon, mga minamahal, kahit isang kuko, kahit isang daliri, mga minamahal ni Daniel, walang kinain ang leon, mga minamahal, praise God, dahil pinag-ingatan siya ng anghel ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Yan sabi ng Biblia, mga minamahal, pag ipinahayag natin ang kaliwanagan sa mga tao, mga minamahal, kahit sino pa yan, mga minamahal, praise God, ang bunga niyan ay kabutihan, katwiran at katotohanan na mula sa nag-iisang Diyos na buhay na makapangyarihan. Di magbabago. Amen. Di magmamaliw, di mangiiwan, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, na totoo na ating pong pinaglilingkuran, mga minamahal. Sama po ni Daniel. Amen po ba? Mga minamahal, amen, praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan po nangyari sa ating pong beloved parents in the Lord. Tinikom ang mga baba ng mga chismoso. Amen. Mga minamahal, praise God, simula sa ating pong gobyerno. Amen, mga minamahal. Maging ating mahal na presidente, natikom ang kanyang bibig, mga minamahal. Praise God. Nung nakita nila, mga minamahal, na iniligtas ng Diyos, mga minamahal na buhay, ang ating beloved pastor, walang namatay. Kahit isa, mga minamahal. Amen po ba? Alam na alam nila. Sa lugar ng Abu Sayyaf, pag nagdala ka ng Biblia, isang kalapastanganan sa mga Muslim. Amen? Pero hindi natakot ang ating beloved peers in the Lord na pumunta doon, ipinahayag ang kaliwanagan ng nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Maging ang commander ng NPA na namumuno doon sa mga kinidnap ng sipadan na hostages, mga minamahal, sila po'y nakumpirte sa ating mahal na pastor na totoo kanyang pinapangaral. Si Allah at ang ating mahal na Panginoong Hesus ay isang Diyos lamang, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak para sa ating pong maging ang iba't iba pong reliyon, sekta at dominasyon na umuusig sa gawain ito sa ating mahal na pastor. Natikom ang bakba nila. Lalo na yung grabing magbira, mag-usig sa ating mahal na pastor. Hindi lang bakba niya ngayong gitikom, pati ang buhay niya. Amen po ba? Tinikom na ng ating mahal na Panginoon ang ating mahal na pastor, buhay na buhay. Hanggang ngayon, mga minamahal, praise God, buong tapang pa rin ipinapayag ang tunay na kaliwanagan patungkol sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Without compromising, mga minamahal, praise God. Kahit ano pang iaalok, mga minamahal, sa ating beloved pastor, mga minamahal, na karangyaan, kayamanan sa bundong ito, hindi po niya, mga minamahal, yan tinatanggap, mga minamahal. Bakit? Totoong higit na mayaman sa lahat ng mayaman ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran, mga minamahal. If you obey the law of the Lord, there is a blessing from the Lord. Yung buhay na palakpak para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sabi po ng Biblia, last verse, mga minamahal, 1:9-4:5 po. Libro sa 1, Kapitulo 9, versikulo 4 hangtod sa 5. Samtang adlawan pa, kinahanglan magabuhat kita sa mga buluhaton niya, nga mao ang nagpadala kanako. Maabot ang kagabihion nga sa maong panahon, walay tao nga makahimo sa pagtrabaho. 5. Samtang ania ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa aklat ng Juan, Kabanata 9, talata 4 hanggang 5. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. 5. Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan.
Amen. Palakpakan natin ng buhay na palakpak ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Urgent, mga minamahal. Kinakailangan, mga minamahal, na gawin nating ipahayag ang kaliwanagan. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, dahil sa ating mga balikat, wala daw makakagawa nito. Bakit po walang makakagawa nito? Tayo lang, mga minamahal. Kasi nasa atin ang Diyos na buhay at ang Kanya pong kapangyarihan, mga minamahal. Sa pamamagitan ng Kanya-Kanya nating buhay na patotoo, yan ang kapangyarihan ng Diyos na nasa ating buhay upang ipahayag natin na ang tunay na ilaw at ang tunay na Diyos, mga minamahal, tunay na paglingkuran ng tao ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Singgit, hallelujah, praise the Lord! Maraming taong duwag ngayon, mga minamahal. Praise God, mga ngaral ng may kaliwanagan tungkol sa salita po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit po walang kapangyarihan ng Diyos sa kanila pong buhay, sa kabagan ng ating mahal na Panginoon? Ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, walay pagkausap. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dalaygon ka, O Diyos, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, bulay-bulayin po natin, mga minamahal. Ang tunay na kabutihan, kinakilangan ng ating mahal. Ikaw ang ilaw ko sa dilim. Ikaw ang gabay ko sa gabi. Ikaw ang pag-asa sa buhay ko. Hallelujah! Tanging ikaw, Panginoong Jesus. Hallelujah! Ikaw ang nagbibigay saya. Hallelujah! Sa bawat sandali ng buhay ko. Hallelujah! Ikaw ang lahat sa buhay ko. Hallelujah! Ikaw, Panginoong Jesus. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo. Hallelujah! Dahil sa pag-ibig mo ay akin ang maharap ang kinabukasan darating. Minsan pa, mga binamahal, ikaw ang ilaw ko sa dilim. Ikaw ang gabay ko sa gabi. Hallelujah! Ikaw ang pag-asa sa buhay ko. Tanging ikaw, Panginoong Jesus. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? O ngunit salamat sa iyo. Dahil sa pag-ibig mo ay akin ang maharap ang kinabukasan darating. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Singgit, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa oras pong ito. Dakilang Diyos, amang banal sa langit, salamat po, mga mahal Panginoon. Sa mong mga banal na salita, nagpapaalala po sa amin, mahal na Panginoon. Praise God, tabangan mo po kami na patuloy po ang ilaw, may pahayag, mahal na Panginoon, sa mundong ito. Diyos, marami pang maligtas na mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Sa pangalan ng Jesus, and the mga pastor, amen and amen. Hallelujah.